Napapanood nyo ba? May isang tao na black siya, itim siya na tao, no? Sa parang taga-ibang bansa. At itong tao na to, guys, ay naggawa siya ng art. So, alam mo yung art, yung barko. Dahil nagpakita daw sa kanya ang Panginoong Diyos at inutusan siya na gumawa ng art. At ayun, ginawa niya naman. At yung kanyang art na ginagawa ay pagka sumakay, ang pwedeng sumakay doon ay may nasa 5,000 katao lang ang pwedeng sumakay. Ngayon, hindi lang isa, marami siyang art na ginawa pala. So ngayon, may naniniwala sa kanya at may rin ding tumulong sa kanya. Maraming tumulong sa kanya na gumawa ng art. No? Tapos, yun, pinutusan daw siya ng Panginoon na gumawa ng art. Kasi nga, magkaroon daw, mangyayari ulit daw yung sa panahon ni Noah. Noah, no? So, tinawag niya ito na Noah 2.0. So, maybe magkaroon ng umulan ng malakas, ng mahabang panahon na umulan hanggang sa magkaroon ng baha. So, medyo nakakabahala naman yung kanyang sinasabi kasi sinasabi niya kasunod ilang weeks na lang. So, weeks ang pinag-uusapan, guys, ha? Weeks yung lumalabas sa kanyang sinasabi, hindi taon. Ilang linggo na lang. Yun na siya. Kaya sa ngayon, ay todo gawa siya ng art. At hindi lang, ang problema ngayon, guys, paano tayo makakasakay ngayon doon sa kanyang ginagawang art? Sobrang layo niya. Nandito tayo sa Pilipinas. Tapos yan, nandun siya sa ibang bansa. Ayun, guys, naniniwala ba kayo sa kanyang sinasabi? Sa tingin nyo, guys, magkatotoo kaya yung kanyang sinasabi? Kasi sinabi niya na inutusan siya Inutusan siya ng Panginoong Diyos para gumawa ng art. At yung art na yan, kayang magsakay ng 5,000 katao. At hindi lang isang ginawa niya, marami. Sa tingin nyo, guys, mangyayari kaya yung kanyang sinasabi? Magkatotoo kaya yung kanyang sinasabi? Ngayon, wala namang mawawala sa iyo kung maniniwala ka sa kanyang sinasabi. Wala din mawawala sa iyo kung hindi ka naniniwala sa kanyang sinasabi. Ngayon, kung ikaw isa ka sa mga naniniwala sa kanya, ano ang gawin mo? Kasi nandito ka eh. Ano ba ang gagawin mong preparasyon? Kasi yan, guys, no, pagkatotoo man yung sinasabi niya na magkaroon ng art, hindi madadala sa panalangin yan. Hindi madadala sa panalangin yan kasi kailangan, bukod sa nananalangin ka, may gagawin ka rin. No? May gagawin ka rin paghahanda. Hindi pwedeng manalangin ka lang, ganon. Hindi pwede yung ganon. So, bukod sa nanalangin ka, dapat mayroon ka gagawing preparasyon para maligtas ka. Kasi baha yung sinutukoy niya eh. Kayo, guys, sa tingin nyo, totoo kayo yung sinasabi niya? No? Kasi hindi niya sinabi yon. Gumawa siya ng action eh. Yung sinabi niya na magkaroon ng Noah 2.0, gumawa rin siya ng action. Gumawa siya ng art. Kaya mahirap paniwalaan, guys. Pero maybe, pwedeng mangyari kasi kung titingnan mo yung mga tao ngayon, masyadong, di ba? Dito nga lang sa atin, mga tao, mga gahaman sa pera. Di ba? Walang pakialam sa mga tao. Ang importante lang, makanakaw ng pera. Alam mo naman kung ano yung nangyari ngayon. May mga negosyante din na wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa mga sitwasyon sa kanilang paligid. Basta ang importante sa kanila, magbenta sila na sobrang laki ng tubo nila. Nang wala silang pakikialam kung doon sa mga taong sitwasyon, yung sitwasyon ng mga tao ba. Sa kanila lang,
tumubo sila ng malaki. Kaya, yun, ang mga tao. Yung mga ganon, no? So, pwedeng mangyari siya, guys. Marami. Ang mga tao kasi ngayon halos wala ng panahon sa Panginoon. Kasi ang mga tao ngayon nakapokus lang sa cellphone. Pagising sa umaga, katulad ko, pagising sa umaga, nagsi-cellphone agad. Wala nang panahon, hindi na makakaalala. Di ba? So, sa tingin nyo, magkatotoo kayo sinasabi niya. Ngayon, kung magkatotoo man, ano ang gagawin natin? At ano ang yung preparasyon para makasurvive ka sa tinatawag ng taong ito, na negro siya, na Noah 2.0. Alam niyo naman ang history ng panahon ni Noah, no? Nagkaroon talaga ng, di ba, halos walang makitang lupa. Puro tubig ang makikita mo. So, kung magkatotoo man yun, guys, ang masasabi ko lang sa inyo, good luck na lang sa ating lahat.